6 na dayuhan ang natagpuang patay sa kwarto ng isang hotel sa Bangkok, Thailand. 7 naman ang patay sa pamamaril sa isang moske sa Oman. Papasada na ang UB Express overseas. Mula sa rooftop ng isang gusali, sunod-sunod na nagpaputok ng baril ang 2 gunmen na yan sa isang moske sa Muscat, Oman. Napatakbo at napasigaw ang ilang tao na nasa moske kasunod ng pag-alingawngaw ng putok ng baril. Ayon sa Omani Police, 9 ang patay kabilang ang 3 umatake. 28 naman ang nasugatan. Kabilang din sa mga nasawi ang 4 na Pakistani. Itinuturing na ito ng Pakistan Foreign Ministry na isang terrorist attack. Nag-alok na rin ang Pakistan sa Oman ng tulong sa investigasyon. Inako ng militanteng grupo na Islamic State ang pamamaril. Hindi bababa sa 25 ang patay matapos mahulog sa bangin ng isang bus mula sa highway sa Ayacucho, Peru. 17 ang sugatan ayon sa Ayacucho's Regional Health Department. Sabi ng mga otoridad, nadula sa highway ang bus saka ito bumaligtad at nahulog sa bangin. Nagpapatuloy ang rescue operation. Nakikipagtulungan na rin ang kumpanya ng bus sa investigasyon sa aksidente. 6 na dayuhan ang natagpo ang patay sa isang hotel room sa Bangkok, Thailand. Silang lahat ay may dugong Vietnamese at 2 ang may hawak ng US passport. Isang hotel staff ang nakakita sa mga labi ayon sa Thai police. Lumabas sa investigasyon na nasawi ang mga dayuhan matapos malason umano ng cyanide. Batay ito sa autopsy ng mga labi at sa nakitang bakas ng kemikal sa drinking glasses at teapot. Hinihinalang kasama rin sa mga nasawi ang killer. Ayon sa mga kaanak ng ilang namatay, posibleng problema sa utang ang ugat ng nangyari. Nagpaabot ng pakikiramay ang US State Department at Vietnam's Foreign Ministry para sa mga naulila ng mga nasawi at nakaantabay na rin sa investigasyon. Ayon sa Thai Prime Minister, tutulong ang US FBI sa investigasyon. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.